53 million pesos na halaga ng peking gamot at iba pa mga produkto mula sa China na sabat ng Bureau of Customs. Ang publiko ay binigyan ng babala dahil sa posibleng masamang epekto nito sa kalusugan. May balita si Bombo Isa Cotoner. Nasabat ng Bureau of Customs ang tinatayang 53 million na halaga ng mga peking gamot at cosmetic products na mula sa China sa Manila International Container Port. Ayon sa kagawaran, dumating sa bansa ang shipment noong Marso 19 at unang idineklara bilang 1,144 na mga PET cages. Gayunman, nang isailalim ito sa X-ray at spot check, napansin ng mga tauhan ng hindi tugmang imahe sa deklarasyon kaya agad itong isinailalim sa full inspection. Sa pagbubukas ng container, tumambad ang 336 na kahon ng iba't ibang uri ng gamot na tinatayang nagkakahalaga ng 33.3 million at walang kaukulang permit mula sa Food and Drug Administration. Bukod dito, nakumpiska rin ang 406 na kahon ng iba pang produkto gaya ng cosmetics, electronics, automotive parts, hardware at iba pang accessories na aabot naman ng 19.6 million ang halaga. Ipiniliwanag ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ang pagkakadiskubre sa shipment ay dahil sa hindi tugmang deklarasyon nito na malinaw na paglabag sa Section 1400 o misdeclaration sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act, gayon din sa Republic Act 9711 o FDA Act of 2009. Dahil dito, agad na ipinasuspinde ng Customs ang accreditation ng consignee na South LG Consumer Goods Trading habang patuloy na iniimbestigahan ng may-ari at iba pang sangkot na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Sa mata ng mga ordinaryong consumers, kagaya natin, parang pareho-pareho lang. Subalit ito ay peke. Dahil ang mga ganitong klaseng gamot ay ginagawa dito sa bansa natin. At kung makikita niyo yung mga boxes nakalagay, made in the Philippines. Pero galing ito ng bansang China. Nangamba naman ang mga otoridad sa posibleng epekto nito sa kalusugan ng publiko sakaling lumusot ang mga produkto sa merkado, lalo na't hindi tiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga ito. Samantala, pinalalahanan naman ng mga eksperto ang publiko na maging mapanuri sa pagbili ng gamot at cosmetic products. Kabilang sa dapat tignan ang kulay, kalidad ng packaging at maging ang mga maling spelling sa karaniwang palatandaan ng mga peking produkto. Dagdag pa nila, dapat magduda kung ang mga gamot ay ibinibenta sa mas mababang presyo kaysa sa karaniwan at mas mainam na bumili na lamang sa mga lehitimong botika. Sa huli, tiniyak ng Bureau of Customs na agad sisirain ang mga nakumpiskang produkto upang matiyak na hindi na ito makakarating pa sa merkado at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Pangamba natin dito ay baka meron itong masamang epekto sa kalusugan ng mga iinom nitong gamot na to. Yun ay ipapasuri natin ito, patutulong tayo sa Unilab, kung ito ba ay anong epekto nito sa tao kapag ito ay nainom. Kaya tama, bilang babala at paalala sa ating mga kababayan, bumili sila doon sa mga butika talaga, no, para nakakasigurado sila na kanilang binibili ay hindi peke. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.